Gandang hapon po sa inyong lahat. Itong si Veracruz Rabbit Farm. Ito pong aking noong kinondisyong ko po ang aking mga rabbit. Ngayon po ay nagkaroon na po tayo ng mga kids. Ayan po kalulusog ng ating mga kids. Ayan po ang petsa nila. Ayan po ang kalulusog ng ating mga kids. Nakikita nyo po. Batang-bata po ang ating inahin. Hindi po natin pinoproblema ang kanyang edad. Marami pong nagsasabi sa atin, yung edad po ng ating rabbit ay hindi aangkop sa kanyang panganganak. Huwag po tayong maniwala roon. Ganyan po ang inyong lingkod nagsalita sa inyo. Ang aking ko pong ginawa sa preparasyon ng ating rabbit, alam nyo po, mula po doon sa buwan ng pagkakuha po natin hanggang sa pinundisyong po natin ng maigit 4 na buwan, siya po ay ating napakasta sa kagandahan ng kanyang develop ng katawan. Ngayon po, ayan po ang kinalabasan ang mga anak niya. Ayan po. Yan po ang aking sinasabi. Ang kinalabasan po. Ito po, susunod sila. Ito po, susunod din po. Mga buntis po yan. Umaabot po sa kanilang buwan. Doon ko po aking ginawa. Bakit daw po tayo magpapalahing bata? Dahil daw po sa hindi niya mapapasuso, mahihirapan po ang kanyang panganganak. Hindi po ako naniwala sa ganung mga salita. Bakit po? Dahil po ang akin napapatunayan ko po. Ayan po, bagong panganak po ito. Ayan. Kakapanganak po yan. Yan po, 5 po ang anak po niya. Bata rin po yan. Yan po ang ating inahin. Ito pong mga inahin ko. Ngayon ko po sasabihin sa inyo. Ikinondisyon ko po iyan hanggang 4 na buwan. Minsan po kumikilo siya ng 1.7, 1.6. Yan po ang nagiging kilo ng ating ordinaryong rabbit. Ngunit sa maganda nating ginawang preparasyon, inyong lingkod na ang gumawa kung paano natin maiaayos ang ating mga inahin. Ito po mga inahin natin, kung paano natin sila mapapaganda ang mga anak. Wala pong namatay ang ating mga anak. Malulusog po. At ang pinoproblema po natin kung batang-bata, paano po nila mapapadede? Hindi po problema. Ituturo ko rin po sa inyo kung paano po natin ginawa at kung paano sila mabilis manganak. Nandito po lahat yan hanggang medyo mahaba po ito. Lahat po ito makikita ninyo ang aking lahat ng sasabihin. Mag-subscribe lang po kayo. Hindi puro po video lang po ang ating mapapanood. Lahat po ito masusulit nyo po. Ang una ko pong ginawa, yung pagkakondisyon po natin sa mga rabbit, iyan po ay ating ginawa. Pagkatapos po ng kondisyon, huwag po natin pawawalan ng tubig. Huwag po tayong gagamit pang mehos, yung sinusuksok po natin na sinisipsip po nila. Huwag po natin iyasa roon. Kasi po, yung kanyang tubig na kakailanganin, pati po yung ulo at mukha po niya ibinababad po nila dito sa katawan. Dito po sa inuminan niya.
Kung talaga pong gusto po nila ng tubig, huwag po natin pawawalan ng tubig. Huwag po tayo magdadayet sa ating rabbit. Yan po ang tip ko sa inyo. Sundin nyo lang po ito. Sigurado po hindi kayo mahihirapan. Wala pong mamamatay sa inyong kids. Tsaka lalong-lalo na sa pagkain. Huwag po tayo magdadayet sa kanila. Huwag po tayo marunong sa kanila. Sila po kusang hihinto sa pagkain. Supplement natin ng vitamins, tubig, pagkain, ganyan lang po yan. Araw-araw po natin gagawin hanggang sa mapanganak po siya. Yun po ang aking tip para sa inyo. Doon naman po sa dede, yung pagpapasuso niya. Yung pong pagpapasuso ng isang inahin. Iyan po ay may araw ng isang araw na hindi sila magpapasuso. Dahil nadidistress po sila. Huwag po natin silang pangunahin. Sila po nadidistress ng todo. Kaya po ganyan. Kung iyan po ay nakikita natin hindi siya nagpapasuso sa isang araw, doon po sa pangalawang araw, obserbahan po natin. Ngayon po ang ginawa po ng inyong lingkod. Doon po sa kaninyang boobs o yung dede ng ating inahin. Na halimbawa po ito. Nakita po natin. Magpapadede po siya. Kailangan po natin siyang padediin ang kanyang mga anak. Ngayon po ang gagawin natin. Yung kanya pong suso, lalaruin po natin. Pagkalaro po niyan, meron tayong maligamgam lang po tubig na merong konting bulak. Huwag po masyadong mainit. Maligamgam lang po, tapos yan po natin. Inihila-hila lang po natin konti. Ang ating dona, yung kanyang suso, ilahilahin po natin konti. Para nilalaro po natin. Yan po, okay na po yun. Ganun lang po ang ating ginagawa inyong lingkod. At importante po yung pagkain. Itong pong pagkain po nito ay may halo pong gatas. Yung pong ano ng po ng Cosmo. Hindi po tayo endorso ng Cosmo, sinasabi ko po. Pinalitan po natin ang pagkain natin ng rabbit. Nung yung pinalitan po natin ang pagkain ng rabbit, nagbago po lahat ang inyong lingkod ng pananaw sa rabbit. Bumigat, gumanda, at lalong-lalo na yung mga kids natin ang lulusog po. Hindi ko po inaano ang Cosmo. Ngunit inyong pong lingkod ay na subukan. At lalo po ang ating mga bak. Yung pong mga bak natin, lalo po mga itong mga inahin natin. Nung una po ang kagagaan, nagpapakain po tayo ng 3,000, wala pong kakwenta-kwenta. Napakagaan po ang ating rabbit. Ngunit noong pong nagpalit po ang inyong lingkod ng pagkain, napakaganda po. Hindi po tayong endorso. Kaya sinasabi ko mga kababayan ko ng mga nagrarabit, umahanap po tayo ng magandang lunas sa ating pagrarabit para maparami po natin ang industry ng ating rabitan. Kaya po itong ating rabbit ipinakikita ko po sa inyo. Tingnan nyo po, umiinom siya. Kahit hindi siya tumatayo, naggaganyan lang po siya. Nakakainom po siya. Kahit anong oras, umiinom siya. Kung ganyan po ang ating painuminan. Ganyan din po ang ating pakainan. Hindi po tayong nagtatasa sa mga pakain, sa mga inom, tubig, vitamin, lahat po ibigay natin. Doon po naman sa ating, bago natin sila isabak sa pagkakasta,
kailangan pupurgahin po natin para yung toxic ng mga rabbit natin o anuman po ang bakterya sa loob ng katawan matatanggal po. Doon po naman sa panibagong, halimbawa po ito, yan po ay nakastock o ay nakapanganak na po yan. Doon po sa pangalawang vlog ko, sasabihin ko po sa inyo kung paano na naman po natin gawin para po maingat tayo. Hindi po masasayang ang pinaghihirapan po natin, lalong-lalo na sa mga kids natin. Pag yan po ay ating pinabayaan, sayang ang panahon, sayang ang pinagpaguran natin. Kaya po ako nagbibigay sa inyo ng isang mensahe para sa mga rabitan, nagrarabit. Doon naman po sa nakikita ninyo, minsan po ang ating rabbit, marami pong nagtatanong sa atin, bakit daw po yung ating inahin? Ito po pakikita ko po sa inyo. Yan po. Ito pong ano po ng ating inahin. Ito po isa pang problema. Pag tayo po ay nagbibigay ng ating na halaman ng pampagatas, iyan po ay sumusobra. Minsan hindi po gusto ng ating mga rabbit. Minsan hindi niya po korkulasyon ang kanyang pagkain na malunggay na yan. Minsan po mga iba ay parang nagtatai po sila. Kaya po medyo sinusubaybayan po ninyo. Dahil pag iyan po nagtuloy-tuloy, puro malunggay po ang isinasabak natin, mamamatay po ang atin do. Ganyan po ang aking sinasabi. Kaya po sana aking sinasabi ay subaybayan nyo po. Ito pong mga yan, pag nakakita po kayo ng ganyan, yung pong kailangan po bigyan na po natin ng supplement ng para sa pagtigas po ng kanyang dumi. Kung hindi po i-adjust po natin, wag po natin masyadong dadamihan pa ang malunggay na pinakakain sa kanya. Kahit po magkonti-konti na po tayo ng malunggay dahil malulusog na po ang ating mga kids. Ganyan po ang aking tinitips sa inyo. Hindi puro po malunggay, baka po madisgrasya ang ating inahin. Hindi po kakayanin ang kanilang mga pagkain. Minsan hindi po angkop sa kanilang mga bituka yung malunggay. Minsan po hindi gusto o templado sa kanilang katawan, kaya po sila nakapadudumi na ganyan. Kaya po yung po ang tip ko, konti-konti lang po malunggay. Hindi naman po nakapagpapagatas ng todo ang malunggay. Kung hindi, kailangan natin limited po ang pagkain nila. Huwag po natin silang i-diet. Kahit po mataba po sila, mas magaling po yan. Huwag po tayong naniniwalang pa-diet. Lalong magpeperisyo po. Magkakaroon po ng mga sakit ang ating mga kids. Lalong-lalo ng malnourished. Magkakaroon po ng mga iba-ibang klaseng mga sakit ng ating inahin at mga anak niya. Dahil puro diet po ang ginagawa natin. Huwag po tayong maniniwala sa ganyan. Dito ko po pinakikita sa inyo na hindi po ako nagda-diet sa aking mga rabbit. Kaya po sana, ito pong mga pinakikita ko po, huwag lang po tayong magkamali sa pinakikita ko po. Ito po masusundan ninyo. Malulusog po ang ating inahin. Malulusog din po ang kanyang mga anak. Ito po ito. Baka mga 2 days, 3 days po ito. Manganganak na rin po. Tingnan nyo po. Ordinary lang po ang ating mga rabbit. Malilinis, maganda, at malulusog po. Ordinary lang po yan. Tingnan nyo po. Ayan po. Sino makapagsasabing ordinary ito? Ordinary po yan. Yan po ang aking sinasabi. Oh. Yan po. Yan po natin makikita. Oh. Yan po.
Puro ordinary po siya, oh. Ayan. Yan po, nakaprepare na po yan. Nakakondisyon na po ito. Puro inahin po yan. Ito po mga bak natin. Nakaprepare din po yan. Puro naka-vitamins po yan. Kaya kailangan natin i-condition na magaganda nating mga rabbit. Ito po. Ito pong isa nito. Kaya po merong ganyan. Nilagyan ko lang po. Nasundot siya sa kanyang alambre. Doon sa gilid. Kaya pinisikan po natin ng gamot na para sa sugat po. O. Yan po. Tingnan nyo po. Sa tindi po ng init ng panahon dito sa atin sa Pampanga. Nakita nyo po, sitting pretty po ang ating mga rabbit. Ganyan po sila kalulusog. Kaya po sana tingnan nyo po ang mga feeds niya. Yan po. Tingnan nyo po. Ilang pong days yan. Kayo na po. Ayan o. Ayan po ang aking tag. Yan o. Yan po tag niyang araw o. Para makita nyo po. Hindi po tayo gumagawa ng istorya. Ayan po. Ayan po yung tag niya o. Yan po. Yan pinakikita ko po. Ayan o. Tingnan nyo po yung kids niya. Kalulusog po o. Kalalaki. Yan po o. Tingnan nyo po itong nanganak po ngayon. Yan po. Ayan po yung tag niya o. Napunit po. Punit lang po. 22. Ngayon po 22 po ngayon. Yun po ang aking sinasabi. Sayang po, subaybayan nyo po itong YouTube natin. Marami po kayo pang matututunan. Lalo na sa pangalawang breed natin. Kung paano po gagawin. Huwag po tayong magmamadali. Para hindi po masayang ang pinaghihirapan ninyo. Hindi po tayo magkakaroon ng mga malnourished, ng mga disable ng mga kids. Yun po ang ating sinasabi sa inyo. Ako po tumutulong para malunasan po natin ang kahirapan ng ating panahon ng pandemya na yan. Kaya po sana, yan po mga ating mga rabbit, kailangan po natin paramihin, pagandahin. Kung malulusog po yan, hindi nyo na po problema. Hindi po nagkakasakit ang ating rabbit. Ganyan po ang sinasabi ko. At hindi po sila nagkakasugat. At lalong-lalo na, bago po natin sinasabak po yan, meron pa po akong sasabihin, ibablog sa inyo para maiwasan ang kanilang pangangati at para hindi mahawaan ang kating mga kids natin at lalo na sa mga ating na parang hindi po sila mag-dispress ng todo. Kaya po yung pagdedi po ng mga ating inahin, yan po ay lumilipas po ng isang araw at kalahati para sila'y magpadedi, para magpalusog po sa kanilang sarili. Kailangan bigyan po natin ng supplement, ng vitamins. Doon po natin nyahalo sa tubig. Ang sukat po ng ating hinahalo sa tubig ay ipakikita ko rin po. Maraming pong salamat sa pagsusubaybay nyo po. Yan po ay susunod kong vlog. Sasabihin ko po sa inyong lahat. At ito po ay inyong taus-pusong papasalamat po ako. Mag-subscribe po kayo. Huwag puro po video. Tulong nyo po ito sa akin. At lahat po naman yan ay bibigay ko para marami kayong makita at masundan na ito po ang inyong lingkod. Ay hindi po ako magbibigay sa inyo ng mensahe na walang katuturan. Yan po ang pangangako ko po sa inyo. Kung mawawala po ang ating channel, marami pong mga tao mangangailangan sa atin ng tulong, ay baka po hindi po na natin sila matulungan kung mawawala po ang ating channel. Kaya yung pag-subscribe nyo po, malaki pong tulong ito sa ating pagrarabit. Marami pa po akong ibibigay sa inyo. Hindi lang po ito sa mga pagpapalahi po natin.
Marami pong salamat. Subscribe nyo po at pindutin nyo po ang bell button na all at lagi po kayong i-update ko po. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Bye-bye po.